Itinuturing na bayani tuwing may sakuna ang mga bumbero. Ang isang fire volunteer sa Caloocan, 5 dekada na sa kanyang tungkulin pero wala pa ring kupas sa paglilingkod. Kilalanin natin siya sa report ni Bea de Guzman. Mga kapatid, kapag ganitong may sunog at kailangan rumisponde, kailangan sa loob ng 2 minuto, handa na ang grupo. Let's go! Dito sa Caloocan City, tuloy-tuloy ang response drill ng Filipino-Chinese Fire Prevention Association. Ang pinakamatanda sa grupo na si Tatay Loloy, parang wala pang edad 70 kung umarangkada. Isa siya sa mga pinakaunang miyembro noong 1976. Kung susumahin, aabot na raw sa 6,000 sunog ang kanilang narespondihan sa buong Metro Manila. Isa sa mga hindi malilimutan ni Tatay Loloy, ang sunog kung saan nasawi ang isa nilang kasamahan. May 1997, nagsashout na sila sa radyo na, Kuya Loy, bumaksak yung pader, natabunan sila. So kinabahan ako naman. Tinanggal na lahat namin yung mga pader, mga debris. Wala na totally. Yung buhay niya, nilaan niya sa community. Sakit. Up to now. Ang mahigit 200 fire alarm na narespondihan ni Mark na isulat niya sa kanyang diary. Every moment of firefighting was remarkable. So to record it down was the most memorable of all. Minsan na ring nalagay sa alanganin ang buhay ni Tatay Loloy. Nakaharang yung truck namin. Hindi naman kami makaalis dahil may mga truck sa likod. May baril pala, tinutukan ako sa mukha. Pero giit niya, kung may apoy na hindi dapat naaapula, yun ang apoy ng paglilingkod sa kapwa. Ayon sa volunteer fire chief na si Leonardo Gan, may mahalagang dapat taglay ang bawat miyembro. Number 1 is integrity. Then of course, kailangan may courage, physical fitness. Kasi aminin natin, firefighting is a physical job. And loyalty to the organization and to the community. Ang ilan sa mga pinakabatang miyembro na sina Gab, Rovic at Kenneth, ipinagsasabay ang pag-aaral at pagiging volunteer. Talagang makikita mo yung management ng time. We will do everything in our power to pass a better Philippines to the next generation. Parte na ng buhay ng mga bumbero ang pagharap sa sakuna. Pero mga kapatid, may pwede tayong gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng sunog sa ating paligid. Narito ang ilang practical tips mula kay Tatay Loloy. Una, kapag may naaamoy na gas, Dahan-dahan lang, buksan niyo yung bintana or isara niyo muna yung tangke. Kung merong ilaw, wag niyong papatayin. Okay? Kung walang ilaw, wag niyong bubuksan. i-unplug ang mga saksakan kapag hindi ginagamit at iwasan ang sobrang pag-charge ng power bank at ibang gadgets. May nakahanda rin dapat na fire extinguisher sa loob ng sasakyan at sa bahay para agad makaaksyon sakaling may sunog. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.